Shalom sa inyo. So ito na yung araw na pinakahihintay ko talaga sa araw ng bakasyon ko, yung araw na ihahatid sundo ko yung anak ko. Pero syempre bago yon, maagang nagluto ang irog ko. Nag-adobo siya ng manok para makakain ng almusal yung aming anak. Dito sa bahay, mas madalas nyo makikita ang irog ko na nagluluto kasi talaga siya yung nagluluto at nag-aasikaso sa amin. Kahit nung hindi pa ako nag-abroad, si irog talaga yung madalas magluto. So fast forward nga, pagkatapos kumain ng anak namin, ay hinatid na namin siya dito sa school. Maaga siya kasi meron pa silang gagawin, kaya maaga namin siyang hinatid. Wala pa rin ganong halos tao, saka yung anak namin ayaw niya nang nalilate. Pag sinabi ng teacher na 6:30 kailangan nasa school, dapat bago mag 6:30 ay umalis na kami sa bahay, 'di ba? At sa mga oras na to, habang ini-edit ko yung video na to, napagtanto ko na lang talaga na napakabilis ng araw. Yung bata na dati ay akay-akay ko lang at ihahatid sa room, ngayon halos ayaw nang magpahatid sa loob kasi binata na raw siya. Pero alam nyo ba na kahit ganyan na yung anak ko kalagay, lagi pa rin niya akong kinikisa, pisngi, tapos lagi siyang nakayakap sa akin, napakalambing niya, tapos napaka-sweet niya. Tapos ayun, hindi nakalimutan daw niyang magdala ng mask, kaya bumili pa kami ng mask para ibalik sa kanya kasi gusto niya pa rin yung laging nakamask. Nag-goodbye kiss pa nga siya kay papa niya saka sa akin bago siya ulit pumasok ng school. Yung mapapasabi ka na lang na hanggang pwede siyang kumis, hanggang gusto niyang kumis sa'yo, ay pagbibigyan mo kasi darating yung araw na halos hindi mo na siya mahawakan kasi baka may sarili na siyang pamilya o nahihiya na siya kasi talaga namang binata na siya. Tapos ayun, umuwi na rin kami ni Irog dito sa bahay. So, mauubos na lang yung oras namin sa trabaho, sa ikot, sa upo. Tapos hindi nagtagal ay kapag kakatanghalian na ay sinundo na namin si Maron. Bumalik na kami sa school niya para sunduin siya kasi mag-uuwian na niya. Tapos hindi na rin naman, dahil meron pa naman kaming natirang adobo na niluto ni Irog, bumili lang kami ng konting gulay dun sa kamag-anak ni Irog, pandagdag lang sa adobo bago namin sunduin yung anak ko. Kaya ang binili nga namin ay yung ampalaya, tapos sapsuy, kasi sapsuy yung gusto ng anak ko, ako naman gusto ko ay ampalaya. So ayun, pinuntahan na rin namin yung anak ko dun sa school niya para diretso na rin kami sa bahay. Sa public school nga lang pala nag-aaral yung anak ko dito sa amin, hindi siya naka-private. So ayan, hindi nagtagal ay tinawag na rin ng guard yung anak namin kasi kilala naman ng mga guard yung anak namin. Tapos ayun, hindi nagtagal ay umuwi na rin kami, kaya pala nandun siya sa upuan ay kumakain siya ng ice cream. So ayan, wala pa kaming 4 wheels, naka-single lang kami, kaya pagtsaga-tsagaan na lang muna. Kapag nakaluwag-luwag sa buhay ay bili rin tayo ng 4 wheels. So nakikita nyo, ang laki na ng anak ko, medyo binata na siya, pero syempre baby boy pa rin namin siya ng papa niya. Apakasarap na i-enjoy yung kabataan ng anak kasi tingnan mo, dati akay-akay ko lang siya kapag ihahatid, pero ngayon ang laki-laki na niya, binata na siya. Tapos pagkayari, nakarating na kami dito sa bahay. Ang masaklap, akala ko ay naka-play ang video habang nag-aasikaso ako ng pagkain namin, noon pala ay hindi. Kaya ayun, hindi ako nakapag-video. Tapos pagkapi ko, bakit ganun? Hindi pala naka-play. Hinatid na rin namin yung anak ko ulit. Fast forward nga ay hinatid namin siya ulit dito sa school pagkatapos niyang kumain ng tanghalian kasi hatid sundo namin siya. Wala rin naman kami gagawin ni Irog, kaya hatid sundo namin siya sa school. Ayun, kikis pa yan bago pumasok at medyo nahihiya-hiya na yata ng kaunti. Pagkatapos noon, umuwi na kami ni Irog dito sa bahay at oras naman ng tulog naming dalawa. Pagkatapos naming matulog, naalimpungatan kami ay mag-uuwian na pala, kaya nagmamadali kaming pumunta sa school ng anak namin kasi yung anak namin ayaw na naghihintay ng matagal sa school. Ayun, medyo nag-iiba ang mood kapag siya ay naghihintay ng matagal. Sakto naman ay uwian na rin talaga kasi napasarap naman yung tulog namin ni Irog kasi nga dating namin dito ay nandito na pala yung anak namin sa labas. Kung kanina kulay violet yung kinakain niyang ice cream, ngayon naman ay kulay yellow. Ayan, gusto niya daw yung ice cream na yan, kaya siya laging bumibili niyan. So, ayun, umuwi na rin kami dito sa bahay. Pagkatapos namin umuwi sa bahay, binabalang namin yung anak
namin. Tapos kami naman ni Irog ay may pupuntahan. Bibili kami ng ulam doon sa Tianggian, pero dumaan muna kami dito sa maliit na grocery kasi medyo sinasamahan ako ng sikmura, kaya binilan ako ni Irog ng sterilize para inumin. So dito lang kami bumibili ng konting grocery sa malapit sa amin para hindi na kami pumunta sa bayan. So hindi naman karamihan yung binibili namin kasi may mga bata din doon sa bahay, kaya binilaran namin ng kaunting biskwit, saka syempre konting sabon. Nung pagkagaling namin sa bundok ay ang dami kong uwing labahin, kaya ayan, nagbili na rin ako ng kaunti. Hindi nagtagal ay nagbayad na rin si Irog dyan. Kung mapapansin nyo, puro si Irog ang gumagawa, puro si Irog ang kumikilo. Syempre, bakasyon naman ako, kaya nagiging pabebe ako sa mga oras na yan, sa mga panahon na yan. Tapos ayun, ininom ko na yung sterilize. Tapos pagkatapos noon ay pumunta kami dito sa talipapa pala ang tawag dito. Magchichichaw kami ni Irog, bibili rin kami ng ulam. Tuwing hapon lang kasi mayroon ditong tinda, kaya maaga kami pumunta para makaabot kami sa magagandang mga karne, isda, ganon, kaya maainagahan namin. Pero bago yon, kumain kami ni Irog ng chichaw dito. Ang sarap kasi niyan, di ba? Gustong-gusto ko yan. Kaya ayun, sinamantala naman namin ni Irog na kumain na diyan. Yung anak namin ayaw sumama, madami daw siyang assignment, kaya kami lang ni Irog yung pumunta. Ang sarap niyan, nung chichaw na yan. Ewan ko ba kung anong tawag dyan sa inyo. Pero ayan, kami ni Irog ay banding-banding lang, hindi naman kami choosy sa mga pagkain ni Irog. Kung anong meron, go. Basta malinis at syempre masarap din kumain sa mga street foods, mai-enjoy mo din. Pagka talaga laki ka sa hirap ay ma-appreciate mo. Tapos ayan ang Irog ko, nandun siya kasi sa kabila, kaya hindi pa siya nakukuhanan ng video. Pero syempre hindi naman maiiwasan yung magtitikiman kung ano ba yung sausawan niya, ano ba yung sausawan ko. Kaya lang sinamahan ako ng katawan dyan kasi nabigla yung sikmura ako, minom akong sterilize, tapos medyo maasim, kaya hindi ko rin siya ganong naubos yun sa akin. Si Irog lang din yung umubos. Pagkatapos nun ay namili na kami ng mga isda para sa aming pang-ulam. Tapos libre linis din naman, pinalinis na ni Irog kasi isisigang niya yan. Bahala na siya. Si Irog lang talaga yung halos gumagawa dyan. Ako kasama lang niya, okay na yon, basta magkasama kami. Okay, bahala na. Tapos ayun, bumili din dito si Irog ng kaunting gulay para panahog dun sa isda. Hindi kasi kami nag-i-stock ng marami sa bahay. Okay lang yung lagi-lagi kami bumibili kaysa i-stock mo lang sa bahay. Pagkatapos nung pagkabili niya dyan ng mga gulay-gulay ay umuwi na rin kami para mag-asikaso ng hapunan, at naging busy na rin nga kami nung mga oras na yon, kaya hindi na kami nakapag-video. So madami pa ako mai-share sa inyo ng mga vlog ko dito habang ako ay nasa bakasyon. Sana ay supaypayan nyo. Wala ako talagang maitulak burahin dito sa mga video kasi lahat ito ay memories na talagang ikikip ko habang ako ay nabubuhay. So hanggang dito na lang ang ating day 8 at nakauwi na kami ng bahay ni Irog para mag-asikaso naman ng aming hapunan. So hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye! Lihitrakot. Hanggang sa susunod. Bye! Thank you for watching. Bye!